Bagong lahat, base sa report, masusing sinuri at binusisi pa na parang ang sagwa si Jalen Duren at itong si Walker Kessler kung sino di umano ang babagay na kasama ni Luka. Na ngayon, meron ng collab triangle itong si Austin Reeves kay Luka. Pero kung pagbabasihan kasi ang stats at contract, mas babagay si Kessler kesa dito kay Jalen Duren na kasama ni Luka. Bukod sa may itsura din, ito rin yung mga type ngayon na Redick. Mas mura di hamak ang contract ni Kessler kontra kay Duren. Parehas ding threat sa post. Kaso mas marami kasing possession si Jalen Duren na merong 65% sa field sa kanyang buong karir. Merong pang 75% mula sa free throws. Parehas lang din silang shot blocker, pero si Kessler merong 68% sa kanyang career sa field at 26% sa 3-point area. Yun nga lang, ang weakness lang nitong si Kessler, 54% mula sa free throws, pero nag-i-improve naman. Based naman sa basketballreference.com, dahil nga si Jalen Duren ay mas maraming attempts or possession, nasa 11 per game, at kung ilalagay din si Kessler mula 7 attempts hanggang 11 attempts per game, papatak siya ng nasa 22 points, 16 rebounds, 4 assists at 3 blocks per game. Dahil yon sa mas mataas ang kanyang shooting percentage mula sa feed, lalo na sa post, kaya better si Kessler dahil nga kung si Duren baka i-connect lang sa Lakers si Baby Giraffe. Halos nakagawa na ng subdivision sa dami ng bricks. Si Kessler nga lang, parang nawala siya ng isang buong season dahil nagkaroon ng injury sa balikat. Hindi rin naman di umano bibitawan ng Pistons si Jalen Duren kasi eligible siya sa max contract. Papatak siya ng 40 to 50 million per year. Kaya questionable na agad kung mapupunta siya sa Lakers kahit gustuhin ng Lakers kasi merong Austin Reeves na pwedeng kumuha din ng kaparehong kontrata nitong si Jalen Duren. Tapos merong pang Luka. Yung 30 million na hinihingi ni Kessler, mataas din yun. Around 20 to 25 million pa pwede kung gusto rin makuha ng Lakers si Peyton Watson. Si Duren, based sa mga write-ups, pinipressure na i-take ang chances na tulad ng ginawa ni Bronson na nagkaroon ng pay cut para mag-champion din ang Detroit. Wala din player ngayon ang posible magkaroon ng pay cut papasok ng kanilang contract or second time big contract. Kung binigyan siguro ng Pistons ng kontrata si Duren noong nakaraang taon bago mag-expire ang kontrata niya, baka umabot pa or sakali pang makonsider na pay cut. Dahil nga mas mababa yung kontratang pwedeng na ibigay kay Jalen Duren noong nakaraang taon. Pwede kasing nagbigay sila ng 180 sa loob ng 4 na taon at pwedeng tinanggap yun ni Jalen Duren. So kasalanan din ng Pistons yun, dapat nagbigay agad sila. Once in a lifetime kasi yung 287 million na kahit ibaba pa yan ng 250, malaki pa rin. Si Tito Rudy nga nagpababa din ng kontrata dati, kasabayan siya ni Jokic sa supermax contract na 35%. Pero si Gobert binigyan lang ng Jazz ng 30% kahit pa naging 2-time Defensive Player of the Year bago siya pumirma ng kontrata. Ang reason pa nun kaya di umano mababa ang binigay dito kay Gobert dahil traditional big man siya. Ito kasi at kung kukunin ng Lakers si Duren nang hindi nag-pay cut at kasama si Reeves na wala rin pay cut, buti sana kung mag-champion agad sila ng 2027 at 2028 dahil sa off-season ng 2028 pwede ulit pumirma si Luka ng contract at papatak yun ng 60 to 70 million per year. Dahil si Luka dapat ang unang player na makakakuha ng 70 to 80 million per year na kontrata kung hindi siya na-trade paalis ng Dallas. Dahil yung sa Knicks, hindi lang si Bronson na nag-pay cut nun, may nauna pang player sa kanya, pumatong lang. Aabutin kasi yun ng nasa 4 na taon din. Si Lebron naman kasama din sa pwedeng mag-pay cut. Sa technicality ng rule, pwede kasing pumirma si Lebron ng 3 years, 182 million sa loob ng 3 taon. 60 million kada taon ang pwede makuha ni Lebron. Based yun sa rule ng CBA nila, kung kumuha si Lebron ng nasa 50 million, consider yun na pay cut. Dahil nga ang rule ng CBA contract ni Lebron, dapat papatak na siya ng 60 million kung maglalaro pa siya ng isang season. So nasusulat po yun sa rule dahil nga si Lebron galing sa mahigit 50 million na kontrata noong nakaraang taon nung i-accept niya ang kanyang player option. Dati nga nagbawa si Lebron ng 1 million sa kanyang kontrata. Sa media sinabing ang laki ng sinakripisyo ni Lebron para makabuo ang Lakers ng panglaban na lineup sa 1 million na pay cut.
na dapat bago makabalik si LeBron sa Lakers, ang hinihingi ng LA ay nasa 20 million pababa ang kontratang kunin niya para lang maisama siya sa lineup at makabuo ng contender na team ang Lakers for next season. Dahil kung merong mang player na pwedeng gawin yung ginawa ni Jalen Bronson, si Austin Reeves yun. Pero mukhang hindi niya gagawin. Dati kasi sinabi na sa report na willing si Reeves na mula 40 million per year, magpapababa siya until 30 million per year. Kaso nga lang, once in a lifetime contract pa rin yung 240 million na pwede niyang makuha. Kahit hindi na mag-champion si Austin Reeves, secure na ang buhay niya. Kaya mamimili na lang si Austin Reeves, sing-sing, or kaya meron siyang pangluho, lalo na sa bago niyang chicks ngayon. Si Trae Young expected magkakaroon ng pay cut dahil mula 48 million na pwede niyang i-disable or kaya i-decline pala, na ngayon naman hinahabol siya ng Miami Heat. Ang pwedeng i-offer kasi dito kay Trae Young ay 120 sa loob ng 3 taon. Naka-align yon sa mga batang player ng Wizards. Si James Harden naman nagpababa na siya ng kontrata dati pa mula nang lumipat siya ng Clippers. Mula 40 million magiging 30 plus million na lang ang posible makuha niya sa Cleveland. Ang expected pa doon si Nikola Jokic magkaroon ng pay cut. Dahil merong nakaabang sa kanyang 214 sa loob ng 3 taon or kaya 278 sa 4 na taon. Consider na -1 agad ng 1 taon ang kontrata na yon dahil papatungan nila yung player option. Kaya consider na rin na pay cut. May natitira pa kasing 2 taong kontrata kay Jokic, 1 guaranteed at 1 player option. Kung pipirma si Jokic ng 214 million sa loob ng 3 taon, papatak ng nasa 335 million sa loob ng 5 taon. Kaso mapapatungan kasi yung player option, kaya magiging 273 million na lang sa loob ng 4 na taon ang kontrata ni Jokic. Bawas agad ng 62 million at bawas na rin yung pambili ng kabayo. Pero ang hinahabol kasi ng Nuggets doon, imbes na 35% max contract ang pirmahan ni Jokic, 30% na lang. Nasa 150 or 200 million ang pwedeng makuha ni Jokic or inaasahan ng Nuggets. Para yon matuloy pa rin ng Denver yung championship contention nila kasama si Jokic, Gordon at Jamal Murray na posibleng ma-retain pa si Peyton Watson at hindi maagaw ng ibang team. Sa ngayon, tanging si Julius Randle at Jalen Bronson ang nagkaroon ng pay cut habang nasa prime nila. Ang tatapang ng mga taga New York Dahil si Randle dati, naging All-NBA team member, naging All-Star, Most Improved Player pa bago siya pumirma ng kontrata. Imbis na 200 million, ang pinirmahan niya 117 million sa loob ng 4 na taon. Yung kay Bronson, ando na nag-pay cut siya ng mahigit 100 million. Pero kung hindi dahil din kay Randle or yung sa pay cut niya, hindi makukuha ng Knicks si OG, hindi mariritain si Josh Hart at hindi rin makukuha dati si Dante para makuha naman si Karl Anthony Towns.